Sa gitna ng kadiliman, merong liwanag na natanaw ng mga tao. Pero ang problema po, nung siya ay dumating, dahil sa tagal na rin ang paghihintay nila sa kanilang hinihintay na Mesiyas, sila po ay nadiliman na, sila po ay nagpatuloy na sa kanilang mga gawi, no? At hindi po nila nakilala ang pagdalaw mismo ng Diyos sa kanila. Ang mga Hudyo po ay naghihintay ng isang tagapagligtas na ililigtas sila sa mga Romano. Hindi nila alam o hindi nila hinahangad yung kaligtasan ng kaluluwa nila eh. Hinahangad nila yung kaligtasan nila na lumaya sila sa mga Romano. So, entonces, sa makatuwid, ang kanilang hinahangad ay ang kaligtasan na panglaman o panglupa. Ano po? Pero, sa panahon po natin ngayon, kung ililibot mo lang ang inyong mga mata, makikita po ninyo na may mga ganyan pa rin mga tao. Nakatutok lamang dito sa lupa. Hindi nila binibigyan ng pansin what will happen after they die. So it's so sad. Alam po ba ninyo, kani-kanina lang po, may lumapit po sa akin at binigyan ko po ng 600 pesos. Kung may 1,000 po ako, ibibigay ko po sana, kaya lang pamasahe ko po yun dahil may pupuntahan po ako mamaya na kinalaman nga po sa sa personal matters. Kaya nabigyan ko lang po 600. Kaya sabi ko, pasensya na po, ganun-ganon. Yung tao pong yan dati, nung buhay pa ang kanyang mga magulang, maganda ang kanilang mga pamumuhay. Okay, so kaya napablog ako kaya sabi ko, i-share ko to, makinig pong mabuti. Maganda ang pamumuhay nila. Sila po ay 3 magkakapatid, puros mga lalaki. Namatay na po yung 2 kapatid niya, patay na rin mga magulang niya. Sabi niya, uli lang lubos na raw po siya na lang natira sa pamilya. Okay, pero sila po ay isang pamilya na wala kay Christ. Sila po ay nasa religion. Alam naman natin ang pinakamatandang religion. Yun na yun. Hindi ko napapangalanan. Sila po ay talagang nananangan sa mga tradisyon ng araw. Pero ang alam ko po talaga, dahil masagana sila ng araw, may mga sasakyan din sila, maayos, no? At yes, alam mo, pag wala ka kay Kristo, kung masipag ka, aasenso ka rin naman eh. Pero pwedeng mawala yan sa biglaan. Ngayon, kung nakay Christ ka naman, akala mo wala ka ng supply, akala mo mauubusan ka na, pero isusupply pa rin ni Jesus yan. Kasi ang pagkakaiba, ikaw ay naki Jesus. Yung mga taong yan, maski sabihin, alam mo itong sasabihin ko po sa inyo, revelation lang po, ni-reveal ni Jesus sa akin ngayon lang ito. Sabi ni Jesus sa akin, kahit ang pinaka-bilyonaryong tao pwedeng mawala lahat ng kanyang pera kung wala sa akin. Sabi niya, kahit ikaw na simpleng tao lang, hindi ka magkukulang kung nasa akin ka. Yan ang sabi ni Jesus. Wow! Ako lang, i-record ko to, Lord. Kako. Yes! Ang lakas ng revelation. Nangyari po yan. Kanina kasi, parang naistorbo ako. Sabi ko, may matawag na naman sa akin. So, siyempre, ganun po tayo. Pinuntahan ko, uy, kuya, hindi ko po kayo nakilala ako. Alam mo, lilang lubos na ako, ganun-ganon. Sabi niya, ganun-ganon. Ako na lang natitira. Yung 600 na yun kasi gagamitin daw niya pampunta sa ospital. Pero knowing this guy kasi, dating may bisyo kasi. Pero alam po ba ninyo, kung may 1,000 ko, bibigyan ko po talaga. Kaya hindi, ala na po talaga yung natira sa pera ko no? Kaya yes, sabi ko, sana makarating po kayo sa pupuntahan yung ospital niya para mapagamot na po ninyo yan. Ako, ano man. Pero okay naman siya, nakakalakad naman po siya. At ito, sinera na namin ng gospel dati pero talagang wala yes. Yun nga po, nireveal ng Lord. Kasi niisip ko kanina, sabi ko, Lord, magandang pamilya yan. May bahay. Yung bahay po nila, wala na, ibenta na po. Magandang bahay po yun, up and down. Oo, while growing, pumupunta po kami doon. At may mga katulong din sila. Niisip ko kanina, Lord, nawala lahat sa kanila yun. Kasi sabi ni Kuya, wala na raw yun. Oo, wala na lahat. Then sabi ng Panginoon na sa akin, parang sa bulong lang niya. Bulong is still little voice, sabi niya. Kahit ang pinaka-bilyonaryong tao sa mundong ito, pwedeng mawala lahat sa isang iglap ang kanyang bilyon o yung mga tinatangkilik niya. Pero pag nasa akin ka, okay,
kahit simple lang ang buhay mo, hindi ka magkukulang dahil i-bless kita ng i-bless. Hindi yung rumaragasang, ayun ang rumaragasang pagpapala ang term. Yung rumaragasang pagpapala, grabe sa iyo, anak. Hindi ka magkukulang. Kaya huwag kang matakot. Ayun, kasi minsan nakita ko, Lord, ganun pala, pwede palang mawala, ganun. Pero parang in-entertain ko yung takot. Kaya sabi niya, huwag kang matakot, nandito ako. Di ba? So, ganyan eh. So, yung tatay kasi niya, alipin ng bisyo rin, no? May pera nga, pero alipin ng bisyo. Siyempre, may mga kaya nga sila. So, ganun po ang siste diyan. Kaya ngayon, nakakalungkot lang po. Nakita mo na, yun ang naging turnout ng lahat para sa kanya. Yes? At, dating maganda ang buhay ngayon, ayan na. Oo. Nakakalungkot po na makita yung dating maayos na mga tao. Ako nalulungkot po ako sa ganyan. Hindi ko kinatutuwa po ang mga ganyan. Nalulungkot ako bilang Kristiyano. Okay? Maski sabihin mo yung mga taong hindi maganda ang pakita sa amin, tapos nababalitaan ko, naghihirap ngayon, nalulungkot ako. Sana Lord, i-bless mo sila. Sana, or should I say, sana makilala ka po nila. Hindi mo ikaliligaya ng iyong puso na makita ang mga taong nahihirapan. Ayaw ko po kasi malungkot. It's so sad. Naiisip ko rin kanina dati ito, mahal na mahal ng mama at papa niya. Oo, nakakotse sila. Ha? Sabay-sabay po sila nagsisimba. Minsan sa Santo Domingo, minsan dito sa Quiapo. Sabay-sabay sila. Sa UST, minsan. Ang lungkot makita, ano po? Yan ang kinahinatnan ng lahat. Oh my, OMG. Hoy. Pero sabi naman ni Lord, ikaw, kung nasa akin ka, akala mo lang magkukulang ka pero rumaragas. Sabi ko, Lord, napatunayan ko po lahat. Hindi ako nagdududa, kaya parang nalungkot lang ako. Parang kinabahan din ako kasi ba't ganun pala? Pwede palang mawala ako. O naman, di ba? Mga temporary sa buhay. Kasi pag wala na yung mga magulang mo, responsable mga magulang mo responsable po mga magulang niya kasi maganda mga trabaho ng mga magulang niya. O sila syempre hindi naman po ganon. Although nakapag-aral po yung mga yan. Syempre nakapag-aral po yan, hindi pwedeng hindi. Pero pinili nila yung buhay na ganyan. Okay, so yun po ang nangyari. Tsaka nag-evangelize kami dati, yan kasama po yan ewan ko po, hindi ko po talaga alam. Sadyang may mga matitigas ang puso. 2019, pumunta na rin po yan dito. Ganun po. Pero during that time, may pera pa po sila. Kasi yun yung time na naibenta yata yung kanilang lupa. So may pera siya noon. So doon ako nag-share ng gospel sa kanya. Parang hindi siya interested ba? I mean, alungkot po talaga. So si Jesus talaga ang difference para sa isang tao mapagpala at malaman mo na, hey, I am blessed. Kaya yung mga taong nakikita po ninyo na wala kay Christ, tapos parang mayaman sila, pinagpapala sila. No, hindi po sila totoong blessed. Ang totoo po nun, temporary po lahat ng yon. Anyway, temporary lang naman po lahat sa mundo. Hindi nyo po nakita. Yan, yung example ko pong yung kanina. Masasabi mong wealthy family, o mga kamag-anak niya, mga mahiyaman din. Yung isang auntie niya, nagtataka po ako. Nakikita lang po ng isang auntie ko sa New York. Ewan ko, wala natin balak tulungan yan. Ewan ko po, sinabi na namin, ay, very busy siya, nag-a-around the world siya, sabi ng isang auntie ko. Yung isang auntie niya, nag-a-around the world, kapatid ng tatay niya. Ano ba naman yung tulungan niya, yung pamangkin niya, hindi po ba? I mean, wow. Wow na wow. Around the world. Kaya sabi ko, si Jesus ang difference na dapat magkaroon ng tao. Pag meron kang Jesus sa buhay mo, pag nasa iyo si Jesus, hindi ka pababayaan. Yung mga catastrophe, yung mga parang mga misfortune na dinanas ng mga unbelievers, hindi mo dadanasin yan. Dahil si Jesus nasa atin. I believe in that at paniwalaan natin yan. I-claim natin ang blessings. We are already blessed because of Jesus. We are highly favored and greatly blessed.
No weapon formed against us shall prosper. We will live long. Declare po natin yan. Mabubuhay ako ng matagal. No weapon formed against me shall prosper. Lord, pupunta po ako dito, sa ganito, sa ganyan, Lord. Alam ko, kasama ko po kayo. Dinideklara ko, safe po ako makakapunta roon. Paroot pa rito, makakabalik ng ligtas dahil sa biyaya po ninyo. Ganun po yun. We declare, no? Dinideclare natin yung kanyang biyaya sa mga buhay natin. Bye-bye.